supposed to take a walk? Yeah. Tamad. Kaya ito sila. Labi na ito si Gian. Dinili lang ko na yung pangalan. Sampung gabaya na. Bata pa man to siya. Mom, Yes. do you know what big insect is this? Which one? This one. It's a cockroach! It's too big. It is big. Rabbit. There. Mama, can you show me how to play this? Money. Frog. 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 Wapo kayong Jensen, no? Clear sky. Hindi pa sila pa nakagunit og silhing. Ako gani, sugod na nagkaroon kong driver, di lang gyud ko mag-drive. Magbayad na lang gyud kong mag-drive. Maana si Sheena nga. Di lang gyud ka mag-drive ka. Dili na ko, sugod na nakalamian ako maglingkod, di na ko mag-drive. Hello guys! Ayan, ang aga ko pang nag-video na lumabas kami ng bahay dahil ngayon ay pumunta ako dito sa business ng aking kapatid. At sabi ko naman sa inyo, lahat kami ay na-incline sa benta-benta dahil ang aming nanay ay in-expose kami as sa murang edad namin na 1-year-old. 1-year-old talaga. So ngayon, nandito ako sa kanilang setup ng aming ukay-ukay live selling dahil syempre, katulad ng lagi kong sinishare sa inyo na kaming magkakapatid ay talagang nagbaback up kung saan kailangan. At dahil ngayong Sunday, supposedly wala kaming work pero kailangan naming i-expose yung kanilang social media page which is, eto ilalagay natin, mine and yours, Ukay-Ukay Philippines. Kung napapagod na kayo mag-ukay guys dahil nabasa na yun yung mga ilok at yung mga giti, dito na lang kayo mag-ukay kasi yan ay mga magagandang napili na mga damit at mga dresses. So these dresses, normally meron silang mga maxi dresses, maganda po siyang panglabas, pang simba, pang office work. Meron din po silang mga on the knee katulad ng nasuot ngayon ng ating mannequin. At yung kanilang mga presyuhan guys ay hindi umaakyat ng 350 pesos. So nagsa-start ng 20 pesos pataas hanggang 350. Depende po sa kanilang mga batches. So kapag yung pinakaunang bukas, talagang tumatakbo siya ng 150 hanggang 250 pesos. Minsan kapag yung mga mahal na mga bill nila umaakyat ng 350, pero hanggang dun na lang po yun. Tapos kapag nagsisiyaw sila at naabutan ninyo, meron po silang mga 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos at 50 pesos na mga items. So para masundan ninyo yung kanilang mga announcement pagdating sa mga promotions ng kanilang ukay-ukay, mag-like at mag-follow na kayo sa kanilang Facebook page na Mine and Yours, Ukay-Ukay Philippines. So kanina, nakapag-live ako guys at nakikita nyo naman, maliit lang yung setting namin dito. Ito yung dalawang mannequin na ginagamit namin pang palitan. At syempre, minimal to no damage po lahat ng mga nilalabas namin ngayon. At yung prices natin ay 250 pesos. At maraming salamat po sa lahat ng mga nag-mine ng ating mga pinakita sa first episode. So ngayon Sunday, meron pa akong ipapakita na meron pa kaming susunod na live selling in about 2 hours. At normally dinadala ko yung mga bata kapag Sunday, pero kagabi dinala ko na sila sa dagat. So ngayong araw pahinga na lang ang all habang ang kanilang nanay ay nagsumbati. So bago mag second batch ng live ukay natin guys, mag-lunch muna tayo. Tara, tingnan natin ano ipapakain sa akin itong aking mga kapatid. At kung gusto niyo pang malaman yung mga anything about ukay business, manood po kayo sa episode na to dahil marami tayong matututunan. Hindi lamang yung mga positive side ng ukay business, kundi pati yung negative side. So tara, kumain muna tayo. Let's go! Ayan guys, kain na ng mga CEO. Yahoo! CEO ng ukay business. So normally guys, minsan naisip namin na mahirap gumastos pag kumain, no? Kasi maliit lang yung profit natin. Pero sa buhay kasi, kain is key. Kain is key para hindi mabuang. Yahoo! Kaya ako ng sabaw gang be.
Grabe guys. Okay lang yung benta namin pero yung ulam namin 4. Kuan eh, buong sabaw. Wow. Kalami sa iyang ano. Sarap ng balbakwa sa Jensen guys. Niyayi ang restaurant, pero ang Sinoy ang balbakwa. Pila yang siya ano dira, sir? 60 na. 60 na niya. Wow, tanan eh. Hindi, ang isa. Sir. Hmm. Tama ka. Okay. Okay. Tawang ko sa ano. Dito mo. Ito yung kapatid ko guys na last time gi-vlog ko siya. Ano nga yung i-vlog ko sa kanya ah? Ano nga yung i-vlog ko sa iyo? Sa Yung sideline. Sideline gold. Hmm? Sideline gold sa office. Oh, yeah. Yeah. Nung last ko siya sinama sa live na sa vlog ko is yung nagbenta kami ng gold, nag-sideline siya. Ngayon ang comment, madami yung nag-comment na siya daw yung pinakamaganda. Siya yung pinakamaganda guys, pero siya yung pinakasipsip sa lahat. Of course. Ano to eh? Sidekick to ni Madam Ten Gibbs. Si Madam Ten Gibbs, lagi niya tong kasama. So, yung business niya naman is ukay-ukay naman. Pero alam nyo guys, marami din silang mga challenging story behind the business. Minsan kasi nakikita lang natin no na, uy, may sasakyan, may ganito, travel na lang dahil ba yun sa negosyo, ganun. Hindi din guys, kasi ano din yan, bunga ng pagiging sip-sip namin kay Madam Ten Gibbs. Pero grabe din yung kwento ng kapatid ko sa ukay business kasi sabi niya, yung first niya daw sinimulan yung ukay business, nung unang bale nila or unang sako nila, kasi bale yung tawag dyan. Lahat daw ng dumating dun sa loob ng sako ay puros pangit. Nakakapanlumo kasi nagkapital ka ng pera tapos yung dumating puros basahan. So yun yung unang story niya. Yung ikalawang story naman niya, na-scam siya guys. 25,000 pesos na-scam siya kasi ganito din yung issue. Yung kanyang supplier ay meron palang nagkopya ng Facebook page nung supplier niya. Bali, mga scammer. Yun na pala yung kumakausap sa kapatid ko. Hindi niya alam, hindi niya nabantayan. Hanggang sa nagbayad siya ng 25,000 pesos. Doon siya na-scam. Kaya yan. Sa lahat ng negosyo, meron talagang mga struggle. Meron talagang mga nakakaiyak na stories. Pero minsan hindi nakikita ng mga tao yun. Nakikita lang nila yung part na nag-i-enjoy. Yan talaga, basta mga ambisyosa. Hanap talaga ng pera. Gwapo lagi yung bugas, no? Yun dyan. Ken Carlo. Dili, wako? Ako. Naon. Bulad. Dili, ito. Samot gagmay nga ano malunod ibulad niya. Bulad. Pag may isda ang bulad. Kung skinless ang isda. Kami siya. Crunchy. Lalami siya. Boneless fish. Lalami siya. Pero yun siya skin te. Ano ganyan? Boneless fish. Yan lagi tayo. Bigyan ako gipanitan. Sure ba? Ano kita siya? See-through ba? Kung nasa sa tubig, bukog lumakita. Ulo. Asa man nakapalit? Dito sa yung tata. Asa di ka na lami siya. Gamay siya yung ibulad. Ipagsiyaw naghapon. Ay, ang iba ipagsiyaw. Oo. Gamay ang sa iyang nabulad siya.
Pag gumutom tayo. Sorry na po. A few moments Na, ayan. Pako tayo dito ng kalma. Baby Pako tayo dito ng kalma. Ang kalma ng kulay niya guys. Ayan o, light blue. Ang ganda nito guys. Kasya tayo dito hanggang medium po. Medium. 1, 2, 3, 4, 5 yung botones niya. Very functional. Meron po tayong ribbon dito. Code name natin dito, kalma. Pamain tayo dito guys. Code name natin, kalma. Ang ganda nito mga madam. Ang ganda po nito. Pakod tayo dito, kalma guys. Ayan o, kasya po tayo dito hanggang large pa pala. Kasya tayo dito hanggang large ha. Code name natin dito, kalma. Ganyan po yung kulay niya, madam. Pakititigan po ng kulay. Pang CEO, pang CEO yung kulay niya. Delivery lote, kalumpang madam. Ikaw na lang magbayad sa Maxi, madam. Pwede po namin ipa-deliver sa Maxi. Kayo na lang po magbayad ng Maxi, madam, ha? Wow, eto maganda. Wow, eto maganda. Pamain tayo dito, guys. Sunset, isa lang, 250. Paunahan tayo. Mine, kalma daw. Mabel, mine, kalma. Baby, kalma. Baby, kalma. Wala ko tayo ang ngayon. Ang iro na lang namo din nagkalma. Okay, thank you. Mine, kalma. Take na po yung kalma. Kanina pa ako nagakalma dito. Hindi kayo nagakuha. Okay, next natin is this one. Sunset. Ang ganda. Pamain tayo dito, sunset. May decoration po siya sa baba. May botones siya dito, guys, oh. May botones po siya. 1, 2, 3, 4, 5. Tsaka dito sa baba. Ang ganda nito, mga madam. Kasya tayo dito hanggang medium lang po. Medium. Meron siyang ganito, oh. Meron po siyang ribbon. Ang zipper niya po ay nasa gilid. Pamain tayo dito. Code name natin dito, sunset. Code name natin dito, sunset. Ang dami nagagawan sa baby kalma. Pamain tayo dito, sunset. Pamain tayo dito, guys, sunset. Ang ganda po. Ayan, oh. Ang ganda ng sunset. Ang ganda ng sunset natin, guys. Ang cute. Ang cute nito, guys. Ang lambot po ng tela niya. Lambot na cotton. Ayan, oh. Malambot po na cotton. Pakod po tayo dito ng faces. Faces po. Pamain tayo dito, faces. Next, oh, wow. Nice. Next item natin is this one. Wow, ang ganda nito. Guys, ang ganda nito, guys. 250 lang to. Wow, ang ganda. Kasi siya hanggang large. Kasi tayo dito, electric plates, nice. Mine, kalma. Pamain tayo dito, guys. Ayan o, ang ganda. Madam 10 gigs, baka gusto mo to. Madam 10 gigs, maganda to pang opisina mo. Ayan o. Labas kaluluwa. Ayan, guys. Alright guys, natapos na din ako sa aking ikalawang vlog ngayong araw. So nag-vlog ako around 2 PM, natapos tayo ng alas 3 at ngayon ay nagpe-prepare na kami na umalis. Dahil tapos na yung ating live selling sa Ukay. So akala ko dati guys, nung hindi ko pa alam masyado yung sa Ukay na pagnenegosyo, parang madali lang no, kasi Ukay lang, ila-live mo lang, hindi mo na kailangan ng madaming effort. Pero talaga pa din kailangan pa rin talaga ng maraming gawain. Marami pa rin yung gagawin mo kapag nabibusiness ka kahit ukay-ukay. So itong kapatid ko na to, kapag nabibusiness sila ng ukay, may mga times talaga na pinaplansya nila. Lalong-lalo na yung mga first batch na napili nila ang pinaka the best na na-sort out nila dun sa isang bale ng ukay. So talagang pinaplansya yan. At kapag pinaplansya, syempre gumagastos ka, nagbabayad ka na nagpaplansya kasi hindi nakakayanin pag isang tao lang lahat. At the same time, kuryente mo pa. Alright? Other than that, kailangan din nilang mag-invest ng kanilang pang-decoration during the live selling ng ukay. Nagkakaroon din ng times na hindi naman lahat ng loob, hindi lahat ng nasa loob ng kanilang bale ay pareho yung quality. Right? So, merong iba na pwede mong malagyan ng mas decent na presyo. Merong iba na yung presyo niya kailangan mong ibaba. Kasi either meron siyang damage, or either hindi naman siya ganun kaganda, or either yun na yung mga tira-tira sa isang bale. So, marami pa rin talagang mga sacrifices, marami pa rin talagang mga efforts, investments, tsaka challenges kahit sa ukay-ukay business. Alam ko merong mga nagbebenta ng ukay-ukay na nilalabhan pa nila talaga at tsaka inaayos, lalong-lalo na kapag yung mga damit ng mga bata. Pero etong sa kapatid ko kasi, they focus more on the ladies market, meaning ang kanilang mga bale ay either long dresses, long dresses or maxi dresses, cocktail dresses, or yung mga Korean dresses. So, dito sa tinitirahan ng kapatid ko, dito na rin sila nagsastock ng kanilang mga sako-sakong ukay nila na stock.
An eternity later. So, bale, itong ukay-ukay na business, guys, on the side na lang to na ginagawa as a source of income ng aming kapatid. Ito yung kapatid ko na pang-anim naman. So, last ko na vlog na pinakita sa inyo ay yung ikalima naming kapatid. While this time, ito naman yung pang-anim at siya yung bunso naming babae. So, yung full-time job niya, she's working for Madam Ten Gibbs. Siya yung naka-assign na nag-i-inventory sa lahat ng mga tindahan ni Madam Ten Gibbs. So, Lunes hanggang Sabado, talagang trabaho siya. And then, kapag meron silang extra oras sa gabi, minsan inaabutan pa sila ng hating gabi, yung ginagawa naman nila ay itong kanilang sariling business na ukay-ukay. So, ito ay on the side na lang nila para meron silang panggastos, meron silang panggala, meron silang pangkain. Pero it's still a good thing kasi passion din nila yung pagbibihis, passion din nila yung maganda-gandahan. Passion na din nila yung mag-ukay-ukay. So, why not put it like a work and put it where you can actually earn from it. So, it's a good thing and they've been doing this already for 2 years. So, talagang alam na nila. Alam na nila. Kasi ako, pag nagsimula ako ng ukay-ukay business, guys, talagang mahihirapan ako. Kasi number 1, wala akong idea, wala akong technique, wala akong mga strategy. Hindi ko alam kung paano ko ma-maximize yung aking earnings or paano ko palalakihin yung aking earnings sa isang ukay bale. While for them, for 2 years, alam na nila kung ano yung mga kalakaran, ano yung mga strategy para mas lalong lumaki yung kanilang earnings sa isang bale. So, ang pagkarinig ko sa kapatid ko nung in-interview ko siya, kasi gusto kong maintindihan ng konti yung business about ukay, sabi niya, tatanggalin daw muna nila yung best ones. So, yun muna yung ilalabas nila. So, dun sila talagang nakakapresyo ng maayos. Samantalang yung iba naman na medyo ganon, medyo hindi kagandahan, yun naman yung mas mura yung price nila. And then, pagkatapos ng bentahan nila, kung ano man yung mga natirang items na hindi talaga nabenta or hindi talaga na-mine, doon sila nagsa-start ng promotion. So, either nagbibigay sila ng take all for 99 pesos or get 5 for 300 pesos. May mga ganong klase silang promotion. So, once again, makikita po ninyo lahat ng mga promotion nila sa kanilang sariling Facebook page, o, diba? Kasi Facebook page talagang labanan ngayon, guys. Sa kanilang sariling Facebook page na, ayan, Mine and Yours Ukay-Ukay Philippines. Kung gusto niyo po at mahilig kayo sa ukay-ukay pero wala na kayong time para mag-ukay ng sarili ninyo, dito na lang po kayo manood kasi lagi po yung magaganda nakasuot sa mannequin at ina-announce po nila kapag yung mga bagsak presyuhan na talaga. So, maganda siya kasi hindi mo na kailangan mag-ukay. Ako mahilig ako sa ukay, guys, pero kasi habang tumatanda napapagod na tayo, nirarayuhan na tayo, wala na tayong energy, madali na magbasa yung mga kilikili natin, tsaka sa oras din talaga. So ang ginagawa ko, nanonood na lang din ako ng kanyang mga ina-upload or nila-live nila ng mga items nila sa ukay-ukay. At I got a lot of ukay dresses from them, by the way, when I was pregnant. And even up to now, meron ako nakikita mga magaganda na talagang type ko. Kasi hindi naman sasabihin na lahat gusto mo. Merong mga hanggang 3, 4, mga 12, mga 12. Ano yung 12 na damit? Pero anyway, that's what I wanted to share with you guys about this ukay business. Kung meron man kayong mga suggestions or meron pa kayong katanungan about ukay business, please don't hesitate to message them down below. I-comment nyo naman para matanong natin sila next time. Ayan, magkaroon tayo ng engagement with the owners of this ukay-ukay business. Ayun. So, hindi pa kami tapos ngayong araw, guys. Magkasama pa kami ni Mayumi. Samahan nyo kami ngayong araw. Nagbibenta kayo ng ukay, huwag kayong lamon ng lamon kasi nauubos yung ginansya ninyo. Bayad sa pagod, guys. Grabe siya, guys, hindi pa kami nakabenta, nag-request na ng donut. Kitang-kita nyo naman, hindi na kailangang ipaliwanag yan. Kitang-kita na yan. Mag-interview pa nga sana ako sa kanya kung anong learning niya sa 2 years sa business ukay. Kasi alam ko merong iba na nagasabi sila ng benefit about ukay-ukay business. Pero let's go to the dark side of ukay. Ano ang dark side? Ano ang dark side ng ukay na hindi nila gina-mention? Sige daw. Number 1. Mga dark side of ukay business. The truth about ukay business that nobody talks about. Okay, go! Ano sa uy? Guys, ganyan yan sila. Hindi ko nga alam bakit na yan sila nag-chubby. Ang dami nilang ginagawa pero chubby pa din. Ayan. Pagkama ng trabaho. What you don't know, aray ko.
What you don't know about ukay business? Okay. Sige na, answer my question ba? Okay, Bisaya na lang. Ako na lang mag-translate in Tagalog. Okay. Unsa imong nahibalan sa ukay business? Ngawa nimo nahibalan before. Yahoo! Dali. Wala nimo nabalaan before ka nagsugod. Sa man, oy, libog na akong question. What did you learn about ukay business that you did not learn before? Number 1. Sige, go. Una, wala may kabalo guys nga ni kakapoy. Wala na lang mo dako siya ginansya pero wala may kabalo nga ni kahago. Guys, pasensya na kayo guys, i-translate ko na lang. Sabi ng kapatid ko, hindi niya daw in-expect na ganito pala kapagod at ganito kadami yung effort kapag nagbi-business ng ukay. Akala niya madali lang daw. Pero in fairness, naka2 taon sila. Okay, ikaw naman dear. What's your comment with the latest problem of the Philippines? Damay civilian. Ay, next. Alam, maganda lagi yan. Pangyaya. Wow. Pangyaya sa bedroom. Yung mga asawa na gusto mag-roleplay dyan. Kung gusto nyo maging katulong sa asawa nyo, ayan. Ako kasi ayoko maging katulong, kaya nag-book ako ng flight. Pangyaya ni Small Loud. Yaya ni Small Loudie. Uy, gamitin namin yan sa TikTok namin ni Madam. Mag-TikTok kami ni Madam. Sige, ano pang mga learnings mo? Pasensya na kayo guys sa mga kapatid ko guys ha. Ako lang talaga tsaka si Madam 10 Gibbs yung makapalang mukha. Dito na side. Sige, number 2. Ano pa yung mga na-learn mo about ukay business for 2 years of doing this business? Akala namin guys, maganda lahat yung laman ng bale. Like ganyan, isang sako. Isang sako ng bale, ganyan. Akala mo nung una, Akala namin maganda lahat, mapagkitaan lahat. And then yung na-open na namin yung, like mag-open kami ng 7 bale. Yung 4 na yan is bargain. For say, ano yan siya, for yung 5, 299. Tapos pag hindi pa din nabenta, 5, 199. so kailangan nyo i-bargain to the lowest price. Bargain. So sa 7 na sako, total 7 sako, ilang sako lang doon ang total na sellable ninyo? 3. Sa 4 sacks na maganda, yung 2 doon medyo maganda lang. Okay. So sa 4 sacks, 50%. So ano ang return ng investment sa ukay business? Is it 100% or 50%? Minsan, depende kasi yun guys sa bales. Minsan maka times 2 from Yung times 2 yung ano From mo? capital. Oo. So for example, yung profit mo sa isang sako is 8,000. Pwede mo siyang kunin ng 16,000. 16,000. Makuha mo 100%. Pero minsan balik capital lang talaga 8,000. Hindi Tapos palagi. yung hindi na mabenta guys, dinadala ko doon sa mga relatives namin sa South Cotabato. Very good. I like that one. By the way, guys, hindi ko na-mention sa inyo na kapag ka meron silang mga items na hindi nila na-dispose, they try to, tawag mo dito, ang tawag mo dyan? Nawala ako. Ano nga tawag mo dyan? They donate. Ayun. Dinodonate nila sa mga communities. Ayun. So, rather than, kasi merong iba sa atin na yung mindset is, wag lang, sayang, ganito, ganyan. Pero, since nakuha na nila ulit yung capital nila, at least nakukuha lang nila yung capital, minsan swerte, meron silang profit, pero pag nakuha na nila yung capital, may konting profit na, safe na sila, yung mga sobrang items pwede nang i-donate sa mga local communities. Ayun. Ganon din yung ginagawa sa Uganda guys, may mga Filipinos din doon na nag-ukay-ukay, tapos yung mga hindi nila nabibenta na, dinodonate din nila sa mga local communities. Kesa naman na itapon or kesa mabulok lang, so i-donate na lang. Ayan. Kita nyo guys, hindi rin madali kasi silang dalawa dyan ang nagfo-fold, after nilang mag-fold, ipapak. So ganun ang kalakaran nila. But most of their market, where do you get most of your market? Online. Online. And which platform? Facebook. Ayan, Facebook page. Minsan guys, yung mga na-cancel na mga orders, may manikin akong extra doon sa box namin. Dinidisplay namin doon sa labas. Yes. Dinidisplay nyo sa labas ng tindahan ni Madam 10 Gibbs. Mabenta. Kasi sinisingil ba kayo ni Madam 10 Gibbs ng renta? Of course, wala. Kapalimutan namin. Did you expect that you're going to reach 2 years in business sa ukay? No. Nung una, ano lang siya, for the joy.
Kasi guys, pumupunta pa ako ng palengke. Mm. Gusto ko, whole day ako doon sa Ukayan kasi gusto ko yung namimili. Kahit hindi ko suotin, ipamigay ko sa mga pamangkin ko. Yes. Tapos yung medyo budget, nag-try ako ng isang bale. Tapos yung isang bale ko na nakuha, lahat, patapon. Yung pinakaunang bill. Yung pinakaunang bale na tinry ko, patapon. So, nag-stop ako noon for 1 month. Tapos nung nakaipon ulit, nag-try ako ulit umorder, diretsong 5 bale, and then diretsong scam. Yes, I remember. Yun yung minention ko sa inyo guys na, di ba, katulad ng sinabi ko sa inyo, it's not only ngayon lang nangyari ang mga scammer na mga Facebook pages na nangungopya ng mga Facebook page ng mga legit na mga online seller. Dati pa yan. So yung kapatid ko, isa siya sa mga na-scam. 25,000 tumataginting guys. Parang parang malugmok din siya noon. Pero bawi pa din. Ganyan talaga pag mag-business. Yun nga yung lagi nilang sinasabi na hindi makikita lang na gustong-gusto mo talaga yung isang bagay kapag lahat ng ways talagang tinatry mo. Regardless kung bumagsak ka ba. Ayun. So ngayon, wow, I love that. That's pretty. That fits small to medium. Eternity later. Alright guys, natapos din tayo sa araw natin na to together with mine and yours, Ukay Philippines. Sobrang nag-enjoy ako sa experience ko with them and another learning na naman. And mind you guys, I'm learning from my sisters. Ayan, sabi nga ni Madam Ten Gibbs sa akin kanina, nasaan ka? Sunday ngayon. Sabi ko sa kanya, hindi, walang pahinga ngayon. Dapat lahat tayo sabay-sabay yumaman. Tawa si Madam Ten Gibbs sa akin. So, tinatawag niya na naman ako, guys. Hindi ko alam sana naman ano namang sasabihin sa akin ni Madam Ten Gibbs. Pero okay lang kasi ang importante, I am spending my precious time with the people I love. Ayan. Katulad ni Mayumi na tumatawag na sa akin ngayon. Ayun. Let's go, Mayumi! O, lagi! O, lagi, let's go na! Okay. Sorry. Alright guys, tumakas muna tayo sa syudad. Kaya pala ako pinapapunta ni Madam Ten Gibbs sa bahay niya kasi gusto niya na namang makita itong pinakabagong tourist attraction dito sa aming lugar sa General Santos City. So etong lugar na to, very low key lang siya, pero what's good about this is nasa view point. Ayan, viewpoint ng tawag dito. So, basically, this is a place where people can sit down and can chill and enjoy the view from up of the mountain. Ayun. So, eto yung Gensan. As you can see, nasa baba. Masyado na siyang maliit dyan sa inyo, guys. Pero, if you can see those busy area at the end, malapit sa dagat, that is our city. Ang city ng General Santos. And it took us from sa bahay ni Madam Ten Gibbs, it took us like I believe 20 minutes to come here. Medyo mahirap kasi paakyat sa taas talaga siya ng bundok, and it has really an amazing temperature dito sa taas. Kaya pala they said na we have to bring jackets. Yung mga nakapunta na dito before, they said that we have to bring jackets daw kasi malamig talaga dito yung hangin. And knowing Madam Ten Gibbs guys, mahilig si Madam Ten Gibbs sa ganito. Ako rin naman, pero mas mabilis siyang umaksyon kapag meron siyang gustong mapuntahang lugar. And nakikita ko dito yung mga tao talagang nagdala nila yung family nila. They are chilling, they brought some drinks. Ang iba sa kanila shot. Pero ano siya, well, it's a family friendly place, pero kailangan din batayan yung mga bata. So ang pangalan ng lugar na to, sorry, talak ako ng talak, hindi ko na-mention ang name. The name of this place is called Campo 5. Hindi ko alam bakit nila tinawag na Campo 5 to. Magtanong tayo mamaya sa mga staff. So ngayon, the sun is slowly setting on that side. Ayan. And ikot lang natin konti yung camera para makita ninyo. So, way back, wala pa kaming mga ganito guys, pero dahan-dahan na kami nagkakaroon ng viewpoint dito sa Gensan. And, you know, sa dami ng stress natin sa buhay, minsan talaga ay kailangan natin ng mga ganitong klase ng chill, lalong-lalo na kapag ka-weekend. So, to end our weekend, Sunday na ngayon, and bago tayo mag-start ng kumbati bukas, maganda talaga na tayo ay nakapag-chill kahit konti. And what's good, meron silang in-offer na
food. Native manok. So nag-order na si Madam Ten Gibbs ng native na tinola tsaka native na adobo. So excited tayo for dinner. Kita nyo guys, yung iba nagdadala talaga ng mga picnic set nila. May mga ulam, may mga pagkain, may inumin. Yung iba naman for the low-key chill. Dala lang sila ng konting tubig nila. As long as makaupo sila at ma-enjoy nila yung view, goods to go na. Oh, yan. Iba-iba ng trip dito. So, tinanong ko si Kuya, hindi ako makapagtanong doon kasi malakas yung music nila at baka mamaya ma-strike tayo ng YouTube. Pero tinanong ko si Kuya, bakit Campo 5 yung tawag ng kanilang lugar dito? Ano ang kanilang inspiration? So, basically, dito sa Jensan, meron pa kaming isang overview or viewpoint. Meron pa kaming isang viewpoint dito. Ang pangalan ay Hill 6. So, kapag sinabing Hill 6 dito sa Jensan, alam na alam ng mga generals yan. At ang may-ari ng Hill 6 at ang may-ari nitong Campo 5 ay magpinsan sila. So naisip niya na i-Campo 5 yung pangalan para connected sa East tsaka 5. And years later. Amoy nyo lang guys kung gaano kasarap. Ako na lang mag-amoy para sa inyo. Amoy adobo. Nagpaluto si Madam Ten Gibbs ng native na manok. Ayan guys. Amoy na amoy ko ang sili guys. Huwag na kayo magtanong bakit malusog yan. Alam nyo na. Hindi na kailangang i-explain yan. Ayan Ang pa. ganda sa Campo Ayan pa. 5. Ayan pa. Wow! Marami kasi kayo ma'am. Ala. Mag-tip ako sa inyo anak. Ron, tagay ko ano. So, ito time check natin guys. Alas 6 na ng gabi. And ganyan na po yung ating beauty dito sa likod. At dumarami na yung tao guys. Ulo na lang yung view natin dito. Wala na tayong makitang view pero okay lang. Carry bells pa. So, kita na natin yung city lights ng General Santos City. Once again, dito lang po ito sa Campo 5 Outdoors. And kakain na muna ang all dahil kami patay gutom kahit saan mo kami ilagay. Pera o bayong? Pera! Oh, bayong. Wow! Puros manok at sabaw. Ayan guys, mag-prepare na tayo for dinner. Maraming salamat naman sa sponsor natin ngayong gabi. At hindi lang tayo nagkukumbati araw-araw, meron din tayong mga chill moments. So kain na tayo guys. May dala kaming kanin, ayan, may dala kaming bahaw. Bahaw is key. Alam nyo guys, para makatipid tayo magpunta ng restaurant, magdala na tayo ng kanin. Di ba yun na kanin? Bahaw pag yun na guys. How favorite namin talaga. Alright guys, time check natin anong oras na madam. It's 7:07. 7:07 PM! Nandito pa rin kami guys. Alam niyo bakit nandito kami? Kasi 30 lang yung entrance. 30 lang yung entrance dito guys. Bawing-bawi na. So, merong mga cheap na chill, meron ding mga expensive chill. So, eto mga ganito guys, very very affordable chill. Thumbs up. Ang lamig ko. Wear ng jacket, ang hatag kag-tips. Yes, kapag pumunta po kayo ng Camp 5, kailangan magdala kayo ng pagkain. Ayan. What to wear? Kailangan naka-jacket kasi malamig pala dito, guys. Where? Mas times 2 yung malamig. Mas times 2 yung lamig pag wala kayong kayakap. Kasi yung iba dito merong kayakap, okay lang. Tayong mga singlet, dapat naka-jacket tayo, guys. Huwag tayong mag-pretend na kaya natin yung lamig. Ano tayo? Outfit check tayo. Anong suot ni Madam pagpunta dito sa Campo 5 ng General Santos City? Ready, go! Ito guys, susuot ako ng jacket para protection sa lamig kasi sobrang lamig dito guys. Magkano yung jacket? This one is only 35. Nakachamba tayo. Okay guys, kasi ang yan, ganda. guys. Ang ganda. Oh, next. Okay, 50 50. pesos ang leggings. Grabe naman. So, Ang ganda naman yan. dapat ang inner natin sexy. Ah! Parang direct honeymoon na mamaya. And then sapatos. Sapatos Nike. Wow, Nike. At saka guys, don't forget to bring foods. Pwede pong magdala ng pagkain, walang corkage. Ah, spell corkage. Correct. Corkage. Ayan. Guys, dito tayo sa likod sasakay. At bigyan ko lihog sa. Give it to Inside, muning inside. You will fall, ha? Okay. Okay.
Okay, let's go. Let's go! Wait, ayun sa corner. Wow! Say hi to the vlog! Hi! Paboring man yan ate, uy. With energy ba? 1, 2, 3, go. Hi! Like that. Let's go! Bye, Campo 5! Ulitin ko, ikaw mo dito po. Ito doon mo. Dito kami nagsakay sa likod, guys. Kay, Sige. para makita pa natin yung view sa gabi. Palis na kami. Bye, Campo 5! Nabudol nyo na naman kami ng tinulang manok at adobo nyo ngayong gabi. Sa pagbabalik, Sa muling pagbabalik. Hindi niyo na kami mabudol. Sa presinto ka. Where's the sun, girls? Kasi maabog, guys. Napunta sa mata natin yung abog. Yan, gawas mo yun. Baka natataka kayo saan si Mayumi. Nasa loob ng sasakyan, guys. Tulog na tulog. Kita na mo balikan ha. Pag mahal ko. You know, we can only be old in age, but we are young at heart. Yay!